Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2061 hanggang Kabanata 2070. Kabanata 2061. Isang di nakikitang presyon ang bumagsak mula sa langit at nagpangitid ng noo kay Hansen. Ang mga Xenogeneics at mga Maharlika ay umatras palayo sa kanya na parang isang umaatres na alon. Ang ginawa lang nila noon ay palibutan siya. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo at nakakita ng 10 hayop na mukhang mga ibon. Ngunit hindi sila eksaktong mukhang mga ibon at hinihila nila ang isang karwahe. Ang nakakatakot na presensya ay nagmula sa mga halimaw na iyon. Nakaramdam ng pagkahilo si Hansen. Ang 10 halimaw na iyon ay mas malakas kaysa sa mga Dragon Dogs at maaari silang maging King Class. Ibig sabihin, ang taong nasa karwaheng hinihila nila ay dapat na mas nakakatakot pa. Hindi gaanong nauunawaan ni Hansen ang lipunan ng mga dragon, ngunit narinig niya ang tungkol kay Dragon 1 mula kina Dragon 19 at ZS. Sinabi nila na siya ang ganap na pinuno ng mga dragon, ngunit naniniwala si Hansen na siya ay bata pa at isang duke. Gayunpaman, nakalimutan ni Hansen ang isang napakahalagang bagay. Ang pagiging bata bilang isang dragon at ang pagiging bata bilang isang tao ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga tao na wala pang 30 taong gulang ay itinuturing na bata, ngunit nang matagpuan ang mga santuwaryo, ang kanilang habang buhay ay nadagdagan. Kaya't ang kahulugan ng bata ay naitulak pabalik. Ngunit ang mga dragon ay may mas mahabang-habang buhay. Ang kanilang mga anak ay maaaring ilang daang taong gulang, kaya iyon ay lampas sa inaasahan ni Hansen. Ang mga kurtina ay naitaboy na nagpapakita ng isang dragon na nakaupo sa loob na may suot na korona. Nakasuot siya ng itim na baluti. Hindi naramdaman ni Hansen ang kanyang presensya, ngunit mula sa kanyang hitsura lamang, masasabi ni Hansen na siya ay isang hari. Isang lalaki at isang babaeng dragon ang nakaupo rin sa loob ng karwahe. Hindi sila mukhang King Class, ngunit nadama ni Hansen na sila ay lubhang mapanganib pa rin. Sina Dragon 15 at Dragon 19 ay tumakbo sa itim na nakoronahang Dragon King at Yumoko. Pagbati, 7, 9, at Kuya. Si Dragon 1 pala ang Dragon King, naisip ni Hansen. Paano siya makakaligtas na may isang Dragon King na kalaban? Ikaw ba si Hansen, estudyante ng Knife Queen? Tinatanong ni Dragon 1 ang tanong, ngunit nanatili siyang nakaupo sa karwahe. Oo, sabi ni Hansen. Wala nang ibang tinanong si Dragon 1. Nakipag-usap siya sa ibang Dragon Man. 9, puntahan mo at kunin mo siya. Iisipin ng iba na mahina tayo kung ang pagkuha ng isang Marquis ay masyadong mahal. Opo, kuya. Lumabas ang batang dragon na iyon sa karwahe at naglakad papunta kay Hansen. Nakita ni Zeus ang batang dragon na naglakad kay Hansen, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Ang 9 na anak ng dragon ay naiiba sa mga ordinaryong dragon. Lahat sila ay may nakakatakot na kapangyarihan, at si Dragon 1 mismo ay narito ngayon. Walang paraan na makatakas si Hansen dito, ngunit hindi ko alam kung ano ang ginawa niya sa akin. Paano kung mamaya ay hindi ko na mababasag ang sumpa na inilagay niya sa akin? Nag-aalala si ZS. Nakita ni Hansen si Dragon 9 na papalapit na may sibat. Hindi niya naramdaman ang anumang kamangha-manghang kapangyarihan mula sa lalaki, ngunit naniniwala si Hansen na siya ay mapanganib pa rin. Naisip ni Hansen na siya ay nasa parehong antas kay Sharon. Ano ang mali sa mga dragon na ito? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi siya nag-aalala kay Dragon 9, ngunit nag-aalala siya kay Dragon 1. Wala nang malulutas sa pamamagitan ng pagkatalo kay Dragon 9. Ngunit dahil naroon si Dragon 1, hindi siya makatakas. Dapat ba akong bumalik sa santuwaryo muli? Ayaw na ayaw talagang gawin iyon ni Hansen. Dragon 9. Huminto ang batang dragon sa harap ni Hansen, nakasuot ng pulang baluti at may dalang sibat. Katulad ito ng kasuotan ni Hansen. Lahat ay pula. Kung titingnan mula sa malayo, parang dalawang dragon ang magsasagawa ng labanan. Hansen. Sinabi lang ni Hansen ang kanyang pangalan. Wala nang muling nagsalita si Dragon 9. Iniwagayway niya ang kanyang pulang sibat patungo kay Hansen. Ang kanyang mga kasanayan sa sibat ay katulad ng kay Dragon 13 at Dragon 15. Ngunit ang mga parehong kasanayan ay mas malupit kapag ginamit ni Dragon 9.
Nagparamdam ito kay Hansen na kahit gaano pa kagaling ang kanyang pag-iwas o gaano man siya kalayo, hindi siya makatatakas sa pag-atake. Ang mga mata ni Hansen ay nanigas, at iniwagayway niya ang kanyang blood feather knife sa dragon. Ang mga sinulid ng kutsilyo ay tumama sa liwanag ng sibat, ngunit nasira ang mga ito. Ang sibat na mas matalas kaysa sa karayom ay nagpatuloy sa paglipad patungo kay Hansen. Dong! Ang talam ng blood feather knife ay tumama sa sibat, ngunit ang liwanag ng sibat ay hindi nasira. Umikot ito na parang isang drill na lumilikha ng maraming mga kislap laban sa kutsilyo. Halos hindi na ito mahawakan ni Hansen dahil siya ay natulak pabalik. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang talam ng 3 beses upang masira ang liwanag ng sibat. Pamilyar si Hansen sa mga kapangyarihan ng Marquis Evil Breaker. Ngunit ang kapangyarihan ng Evil Breaker ni Dragon 9 ay mas malakas kaysa kay Dragon 13 at parang isang malamig na liwanag. Ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi mas masama kaysa kay Dragon 9, ngunit ang sibat ni Dragon 9 ay masyadong nakatuon. Parang isang maliit na karayom na itinutusok sa isang piraso ng lupa. Mayroon lamang isang maliit na bahagi ng lupa ang tatamaan, at ang pag-atake ay hindi mahihinto. Gumamit si Hansen ng isang Under the Sky Knife Air. Nakatuon ito, ngunit mas masama pa rin ito kaysa sa sibat ni Dragon 9. Ang mga dragon ay mga propesyonal pagdating sa pagkokonsentre ng kapangyarihan. Ang pakikipaglaban sa kanila gamit ang simpleng puwersa ay isang uri ng pagnanais na mamatay. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura upang suriin ang sibat ni Dragon 9. Ang istruktura ng pagkakasunod-sunod ng sibat ay parang isang pugad ng bubuyog at halos hindi niya makita ang disenyo ng honeycomb. Halos naharang lang ni Hansen ang sibat na iyon. Ngunit may isa pang sibat na dumating na. Bago ito matapos, may isa pang paparating na. Ang mga liwanag ng sibat ay patuloy na dumarating, hindi binibigyan si Hansen ng kahit isang sandali ng pahinga. Ginagalaw ni Hansen ang kanyang mga paa upang umiwas sa sibat ni Dragon 9. Maliban kung kaya niyang mag-concentrate ng kapangyarihan sa katulad na paraan, matatalo siya sa pagpapatuloy sa daang ito. Matapos umiwas si Hansen sa bawat liwanag ng sibat, ang mga liwanag ay biglang sumabog. Ang nakatuong kapangyarihan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kapangyarihan ng isang Marquis nang ito ay sumabog. Masyado nang huli para makipaglaban si Hansen. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at nag-teleport. Nang muling lumitaw siya ay 100 metro na ang layo. Nagawa niyang maiwasan ang pagsabog. Patuloy na umaatake si Dragon 9. Kung ang liwanag ng sibat ay hindi tamaan si Hansen, ito ay sesabog. Kaya, kailangan ni Hansen na patuloy na umiwas at ilagay ang kanyang sarili sa isang hindi kanais-nais na kalagayan. Ang mga Dragon Nobles at Xenogeneics na nanunood ay masaya na masaya. Sinigaw nila ang pangalan ni Dragon 9 ng napakalakas na medyo nakakatakot na. Dong! Ang blood feather knife ni Hansen ay tumama sa sibat, at ang sibat ay gumalaw na parang umiikot na dragon. Hawak niya ang blood feather knife at patuloy na natutulak pabalik, at ang kanyang mga binti ay lumilikha ng 2 malalim na kanal sa lupa. Kabanata 2062. Ilang paghampas ng kutsilyo ang pumutol sa liwanag ng sibat. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang blood feather knife, at maraming sinulid ng kutsilyo ang nahabi sa hangin. Nagulo at nagkabuhol-buhol ang mga ito sa paligid ng mga pakpak, paa, at katawan ni Dragon 9. Hindi na niya mahawakan ang kanyang sibat at itutusok pa. Matagal nang umiiwas si Hansen para mailabas niya ang mga sinulid ng kanyang kutsilyo. Upang harapin ang isang malakas na kapangyarihan tulad ng kay Dragon 9, kapaki-pakinabang ang malambot na kapangyarihan. Ang katawan ni Dragon 9 ay mahigpit na hinawakan ng mga sinulid. Punit-punit nito ang kanyang baluti at sumasabak sa kanyang balat, ngunit ang pagkakadikit ay lumikha ng mga kislap. Ang katawan ni Dragon 9 ay may parehong ningning na taglay ng sibat, at bigla, ang mga sinulid ng kutsilyo sa paligid ng kanyang katawan ay nasira. Proteksyon ng liwanag ng dragon. Nakilala ni Zeus ang kapangyarihang ginamit niya lang. Kumunat ang noo ni Hansen. Ang kapangyarihan kay Dragon 9 ay nakatuon na parang ang kanyang sibat. Madali nitong sinira ang mga sinulid ng kutsilyo. Walang makakatalo sa kapangyarihan ng liwanag ng dragon. Ginalaw ni Dragon 9 ang kanyang katawan, inaalog ang lahat ng parang sapot na mga hibla ng sinulid na natitira. Ang sibat at ang kanyang katawan ay perpektong nagtutulungan habang muli silang sumugod kay Hansen. Ang buong katawan ni Dragon 9 ay nakatuon sa isang malakas na pulang liwanag. Magagamit niya ang Evil Breaker Dragon Light ng may kamangha-manghang katumpakan. At muli, nakita ni Hansen ang kanyang sarili sa isang hindi kanais-nais na kalagayan. Kailangan niyang umasa sa kanyang porma sayon upang lumaban.
Sinuri ni Hansen ang kapangyarihan ni Dragon 9. Iba ito sa Evil Breaker Lance ni Dragon 13. Ang pulang Dragon Light ay mas nakatuon kaysa sa mga liwanag ng Evil Breaker Lance ni Dragon 13. Ang pulang Dragon Light ay parang isang bagay na nabubuhay. Nagkokonsentra at sumasabog ito kapag kinakailangan, hindi tulad ng mga liwanag ng sibat ni Dragon 13 na nawala ng lahat ng kontrol kapag inilabas mula sa katawan. Ang mga iyon ay simpleng mga liwanag ng sibat lamang. Ito ay dapat na isang binagong bersyon ng kapangyarihan ng Evil Breaker. Sinubukan ni Hansen na mag-isip ng isang paraan kung paano niya maaaring matalo ang bagong anyo ng pag-atake na ito. Karayom laban sa liwanag. Kailangan kong lumikha ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanya. Kung hindi, matatalo ako. Mabilis na nagdesisyon si Hansen. Bagaman ang mga sinulid ng kanyang kutsilyo ay nakatuon, hindi pa rin ito kasing siksik ng mga kapangyarihan ng Evil Breaker. Ngunit ang mga sinulid ng kutsilyo ay mayroon ding mga katangian na kulang sa Dragon Light. Ang Dragon Light ay magaspang at malakas, samantalang ang mga sinulid ng kutsilyo ay malambot at mahinahon. Sila ay mga magkasalungat na poste. Nagdusa na si Hansen sa ilalim ng kapangyarihan ng isang Evil Breaker Lance noon, kaya medyo bihasa na siya sa pakikipaglaban-laban sa ganitong uri ng diskarte. Ngayon na tiningnan niya ang istruktura ng Dragon Light ni Dragon 9, mayroon si Hansen ng isang bagong naisip. Kung magagamit niya ng perpekto ang kanyang malambot na mga kapangyarihan, hindi sila magiging mas mahina kaysa sa malakas na kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ngunit hindi gaanong magaling si Hansen sa kapangyarihang ito. Kung ang kanyang Jad Esken ay umabot sa antas ng Marquis class, magagamit niya ng mabisa ang Moon upang makipaglaban kay Dragon 9. Ngunit sa ngayon, ang Bloodpulse Sutra lamang ang umabot sa katayuan ng Marquis. Ang Bloodpulse Sutra ay para sa paggawa ng mga sanggol at pagsipsip ng mga Xenogeneic genes. Ito ang number 1 na Geno Art para sa pagpapasa ng mga katangian, ngunit para sa pakikipaglaban, medyo mahina ito. Pinlano ni Hansen na matutunan ang istruktura ng Dragon Light ni Dragon 9. Gusto niyang pagsamahin ito sa malambot na kapangyarihan ng Moon. Sa ganoong paraan, ang mga sinulid ng kutsilyo ay maaaring maging mas malakas at makamit ang mas malaking konsentrasyon. Ito ang bagay na magaling gawin ng Dangshan Aura. Matapos suriin ang disenyo ng honeycomb na ginamit ni Dragon 9 upang pag-isahin ang kanyang kapangyarihan, muling binuo ni Hansen ang masa ng kanyang mga sinulid ng kutsilyo. Sa ganoong paraan, magagamit niya ang lambot ng Moon sa lakas ng isang kinopya na Dragon Light. Ang Dangshan Aura ay gumagana ng buong lakas, at nang humiwas si Hansen, ang mga sinulid ng kutsilyo ay umaagos na parang isang maraming ribbon. Nasira ang mga ito bago pa man mahawakan ang liwanag ng sibat. Hindi madaling gumawa ng mga sinulid ng kutsilyo na kombinasyon ng dalawang magkasalungat na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, pinapayagan siya ng Dangshan Sutra na baguhin ang mazeland ng mga istruktura ng pagkakasunod-sunod ng kanyang mga sinulid, at pinapayagan siya ng Yin-Yang Blast na baligtarin ang Yin at Yang ng kanyang mga kapangyarihan. Kung hindi dahil sa dalawang kasanayang iyon, hindi man niya naisip na subukan ito. Kahit na ganoon, sinubukan ito ni Hansen ng maraming beses nang walang kabuluhan. Kung ang malambot na mga kapangyarihan ay masyadong marami, nagiging masyadong mahina ang mga sinulid ng kutsilyo. Kung ang puwersa ay masyadong marami, ang mga sinulid ng kutsilyo ay magpupunit sa kanilang sarili. Kailangan ni Hansen na makahanap ng balanse sa pagitan ng mabibigat at malambot na puwersa upang gumana ang kanyang plano. Sa ganoong paraan, ang mga sinulid ng kutsilyo ay magiging sapat na matibay nang hindi nasisira ang kanilang sarili. Ito ay simula pa lamang, gayunpaman. Patuloy niyang ginamit ang kapangyarihan ng honeycomb ni Dragon 9 upang pag-isahin ang mga sinulid ng kutsilyo upang makalaban niya ang Dragon Light. Ang mga pagsubok ni Hansen ay patuloy na nabibigo. Ginamit niya ang mga pakpak ng dragon sa kanyang mga tainga at ang kanyang mga galaw upang maiwasan ang mga pag-atake ni Dragon 9. Ngunit kahit gaano karaming kapangyarihan ang inilagay ni Dragon 9 sa kanyang mga pag-atake, hindi niya masaktan si Hansen. Nanigas si ZS. Nasabi niya na si Hansen ay may problema sa kanyang mga sinulid ng kutsilyo at sinusubukan niya ang isang bagay. Si Hansen lamang ang makakagawa ng ganoong mga pagsubok habang nakikipaglaban sa isang kaaway na tulad ni Dragon 9, at hindi siya mapipigilan ni Dragon 9 kahit gaano pa kahirap ang subukan niya. Nakita rin ni na Dragon 1 at ng iba pa ang nangyayari. Ikinagalit nito si Dragon 15 na sumigaw, dapat mamatay ang Hansen na iyon. Paano niya nagagawang mapahiya si Dragon 9 sa ganitong paraan? Kumunat ang noo ni Dragon 7. Kakaiba si Hansen. May mga pakpak ng dragon siya sa kanyang likod na parang sa atin, at nagte-teleport siya sa paraang ginawa ni Sharon gamit ang kanyang break space flash.
Ngunit si Sharon lamang ang nakagamit ng kapangyarihang iyon dahil sa kanyang mga ugnayan sa Demon. Paano nagagawa ni Hansen ang ginagawa niya? Umungol si Dragon 1. Ayos lang. Ang Break Space Flash ay nagkakahalaga ng maraming enerhiya. Habang mas ginagamit niya ito, mas mapapagod siya. Maaga o huli, mabibigo siya. Makoresong nagtanong si Dragon 19, Kuya, ano ang sinusubukan ni Hansen? Ang mga sinulid ng kanyang kutsilyo ay humihina. Kinokopya niya, bulong ni Dragon 1 na may pagkawalang galang. Kinokopya ang ano? Hindi naintindihan ni Dragon 19. Kinokopya niya ang Evil Breaker Dragon Light ni Old 9. Sinusubukan niyang gamitin ito upang mapabuti ang kanyang mga sinulid ng kutsilyo, sabi ni Dragon 1. Sa mga salitang iyon, lahat ay nagulat. Si Dragon 15 ay napagalit dito, tumawa siya. May mga bayag si Hansen. Ang kapangyarihan ng Evil Breaker ng Dragon ay mahirap kopyahin. Bobo na isipin man lang na subukan ito kung wala kang katawan ng isang dragon. At ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker ni Brother 9 ay binago alinsunod sa mga tiyak na pangangailangan at kasanayan ng kanyang katawan. Ang mga nakatuong kapangyarihan ay ang larangan ng kadalubhasaan ni Brother 9. Paano umaasa si Hansen na kopyahin siya? Tulad ng sinabi ni Dragon 15, ang mga sinulid ng kutsilyo ni Hansen ay patuloy na nabibigo dahil ito ay alinman sa masyadong matigas o masyadong malambot. Hindi niya mahanap ang balanse. Nagalit si Dragon 9 sa pag-uugali ni Hansen. Ang kanyang magandang mukha ay tumigas. Ipinanganak ako sa Blood Dragon Pool. Palit ako ng balat tuwing 9 na araw. Iyan ang dahilan kung bakit nakuha ko ang aking Blood Dragon Body ng 1,000 beses, at iyon ang nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng mga kapangyarihan ng Evil Breaker at lumikha ng Blood Dragon Light na ginagamit ko. Hindi mo basta-basta makokopya ito. Kabanata 2063. Wala itong pakialam si Hansen. Patuloy siyang naghahampas ng mga hangin ng kutsilyo sa kanyang kalaban. Karamihan sa mga ito ay nabigo, ngunit marami ang nakalapit sa pangunahing hugis na kailangan niya. Para itong isang tinanggal na kwerdas, nanginginig upang makagawa ng mga tono na makakabasag sa langit. Ang Evil Breaker Blood Dragon Light ni Dragon 9 ay hindi mahawakan si Hansen, at nagpangitid ito ng kanyang mga kilay sa pagkadismaya. Ang Blood Dragon Light ay umaagos ng mas maliwanag, at ang liwanag sa kanyang mga pakpak ay naging matigas. Para itong isang hamog na dugo na tumatakip sa langit. Lumitaw ang pulang kaliskis sa buong katawan ni Dragon 9, at ang kanyang mga kamay ay gumawa ng pulang dragon talons. Isang pulang usok ang tumaas mula sa kanyang mga sungay, at ang kanyang buong katawan ay lumaki ng doble sa orihinal nitong laki. 4 na metro na ang taas niya ngayon. Ang nakakatakot na presensya na minsan niyang taglay ay lalong naging nakakatakot. Para itong alon ng karagatan, walang katapusang lumalaki sa laki. Tiningnan ni Hansen si Dragon 9. Ang Blood Feather Knife ay abala pa rin sa paggawa ng mga sinulid ng kutsilyo. Hindi na inabala ni Dragon 9 ang pag-iwas. Pinahintulutan niyang mahulog sa kanya ang sinulid dahil sisirain ito ng liwanag bago pa man ito makarating sa kanyang mga kaliskis. Ang iyong Xenogeneic Draconic Body ay napakaganda, magalang na sabi ni Hansen. Umuungal si Dragon 9, ang Xenogeneic Dragon Body ay walang halaga sa isa sa mga dragon. Ngunit ang aking Blood Dragon Body ay naiiba. Kahit na mayroon kang Break Space Flash, ako ay isang bagay na hindi mo na inaasahang makatatakasan. Gusto kong malaman kung ano ang pagkakaiba. Patuloy na nagsasalita si Hansen habang paulit-ulit niyang iniwagayway ang kanyang kutsilyo. Sinisimulan na niyang maunawaan ang isang banayad na pakiramdam ng kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang mga sinulid ng kutsilyo na gawa sa parehong malambot at malakas na kapangyarihan ay nagpapakita na may mas mahusay na rate ng tagumpay. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay pag-isahin ang kanyang pagkakahawak, at i-channel ang kailangan niyang matutunan mula kay Dragon 9 upang gawing kasing tigas ng mga Dragon Lights ang mga ito. Hindi sumagot si Dragon 9. Itinaas niya ang kanyang Dragon Lance gamit ang 2 kamay. Ang kanyang Evil Breaker Blood Dragon Light ay kumakalat sa sandata, at ang sibat ay tumugon na parang ito ay buhay. Naging isang nakakatakot na dugong dragon ito, at umungal ito sa mga kamay ni Dragon 9. Lalong lumalakas ang ningning nito. Patuloy na humiwas si Hansen. Ang mga sinulid ng kutsilyo ay paulit-ulit na dumadaan sa katawan ni Dragon 9, ngunit ang mga pag-atake ay walang epekto. Si Old 9 ay talagang galit na galit. Ginamit niya ang galit ng dugong dragon. Sabi ni Dragon 7 na may ngiti. Sabi ni Dragon 15, kung ito lang ang kailangan niya para patayin si Hansen, dapat niyang gawin ito. Ano ang silbi ng pakikipag-usap? Mukhang malungkot si Hansen.
Alam niya na malakas ang sibat ni Dragon 9, kaya sinimulan niyang iwagayway ang kanyang Blood Feather Knife ng mas mabilis. Hansen, tanggapin mo ang aking galit ng dugong dragon. Ang kapangyarihan sa katawan ni Dragon 9 ay umabot sa maximum. Kumapakpak ang kanyang pulang pakpak ng dragon, at ang sibat na hawak niya ay parang isang gutom na halimaw. Ang dragon ay isang pagpapakita ng liwanag, at taglay nito ang kapangyarihan upang sirain ang mundo. Lumitaw ito sa harap ni Hansen, at kakainin siya nito. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang pulang pakpak ng dragon at nag-teleport ng 100 metro ang layo. Ito ang pinakamalayo na kaya niyang mag-teleport gamit ang Break Space Flash. Ngunit nang gumalaw si Hansen, may isang bagay na mali. Sumabog ang katawan ng dugong dragon, at ang Dragon Light ay sumabog na parang paputok. Ang nakatoong liwanag ng sibat ay perpektong dalisay, at lumawak ito sa radius na 1 milya. At hindi ito tulad ng isang palaso na, sa sandaling mailabas, ay wala ng silbi. Ang Dragon Light ay sumabog na parang ulan ng mga karayom. Kahit saan gumalaw si Hansen, hindi niya ito maiiwasan. Ang Dragon Light ay hindi random o walang kontrol. Kung ang isa ay dumapo kay Hansen, ang ibang mga agos ng liwanag ay magiging mga buta sa kanya na may maraming paghampas. Ang katawan ni Hansen ay magiging isang pincushion, at ang Dragon Light ay sisubog mula sa loob niya. Kahit na ang isang Duke Elite ay hindi makatatakas sa isang kapangyarihan na kasing lupit noon. Ang maximum na distansya ng Break Space Flash ay 100 metro. Hindi magagamit ni Hansen ito upang makalayo ng sapat upang makatakas sa area of effect ng galit ng dugong dragon. Kung hindi ako makaiwas, wala nang silbi ang pagsubok. Hinawakan ni Hansen ang kanyang Blood Feather Knife at patuloy na humiwas sa Dragon Light. Hindi niya ginamit ang Under the Sky. Ngayon, ginagamit niya ang Teeth Knife. Fang! Ang lilang hangin ng kutsilyo ay naging isang nakal-alasong pangil na papunta sa Dragon Light. Ang lilang hangin ng kutsilyo ay tumama sa Dragon Light at gumawa ng isang tunog na katsa. Ang lilang usok ng Teeth Knife ay nabasag at kumalat. Isang segundo mamaya, winasak ito ng Dragon Light, at ang liwanag ay patuloy na lumipat patungo kay Hansen. Umatras si Hansen at patuloy na ginamit ang kanyang Blood Feather Knife. Determinado pa rin siyang gamitin ang tusk, kaya 2 lilang marka ng ngipin ang lumitaw sa tabi ng Dragon Light. Gumawa ito ng nakakatakot, nakakapanginig na tunog muli. Ang kapangyarihan ng teeth ay nabasag, ngunit mas mabagal itong nabasag sa oras na ito. Nagparamdam ito sa galit ng dugong dragon na mas mabagal, at binigyan nito si Hansen ng sapat na oras upang makalabas sa area of effect ng galit ng dugong dragon. Ngunit ang galit ng dugong dragon ay parang isang bagay na buhay. Ang Dragon Light ay naging isang pulang dragon na naghahangad na lunukan si Hansen. Nang umiwas si Hansen dito, sumabog ito. Tingnan natin kung ilang beses ka makakapag-teleport. Malamig na tiningnan ni Dragon 9 ang galit ng dugong dragon na tumatakip kay Hansen. Ginamit ni Hansen ang mga kapangyarihan ng teeth, ngunit sa oras na ito, mas matigas ang mga ito kaysa dati. Isang tunog na squeaking ang ginawa ng magbanggaan ang dalawa, at pagkatapos ay nabasag ang mga kapangyarihan ng teeth. Nagulat si Dragon 7. Ang kanyang mga kapangyarihan ng teeth ay parang iba na ngayon. Ano ang pagkakaiba? Kinopya niya ang mga nakatoong kapangyarihan ni Brother 9. Ngunit kahit gaano pa kahirap ang subukan niya, wala siyang makukuha na kahit kalahati ng kagalingan ng Blood Dragon Light ni Brother 9. Mayabang na tiningnan ni Dragon 15 si Hansen. Ngunit hindi kasing simple ng una niyang paniniwala, gayunpaman. Nang subukan ni Hansen na gamitin ang nakatoong kapangyarihan sa Teeth Knife, ang malalakas at malambot na kapangyarihan ay nagsama ng maayos sa mga kapangyarihan ng teeth. Nang ito ay nakatuon, ang matalas na kapangyarihan ay hindi mas masama kaysa sa magagawa ng Dragon Light. Matapos idagdag ang malambot na mga elemento, ang kapangyarihan ng teeth ay naging malambot at matigas. Hindi madaling masira kapag tinamaan. Kung ito ay masyadong matigas, ito ay mababasag. Kung ito ay masyadong malambot, ito ay mababaluktot. Ang mga kapangyarihan ng teeth ay nakinabang ng maayos mula sa parehong aspeto. Habang ang mga ito ay nakatuon, ang kanyang kapangyarihan sa pagpunit ay naging mas malakas. Katsa! Katsa! Ang nakalalasong teeth at Dragon Lights ay nagbanggaan sa hangin. Sa simula, ang kapangyarihan ng teeth ni Hansen ay nasa isang hindi kanais-nais na kalagayan, at patuloy itong nababasag. Ngunit habang patuloy na humiwas si Hansen, unti-unting napabuti ang Teeth Knife. Matapos ang 10 paghiwa, kayanan niyang labanan ang Dragon Light ng galit ng dugong dragon. Ang lilang usok ay nabasag, at isang pulang liwanag ang lumipad. Ang teeth at isang dragon ay naglalaban sa hangin. Walang nakakaalam kung sino ang may bentahe sa dalawa. Kabanata 2064.
Paano nangyari iyon? Nagulat si ZS. Narinig na niya ang tungkol kay Dragon 9 noon dahil ang kanyang Blood Dragon Light ay sikat na sikat. Ang mga nakatoong kapangyarihan na ginagamit ni Dragon 9 ay malamang na ang pinakamahusay sa lahat ng dragon na mayroon. Nang si Dragon 1 ay isang Marquis kahit siya ay hindi kasing lakas ni Dragon 9. Ito ay dahil si Dragon 9 ay may Blood Dragon Body. Kahit na ang ibang mga dragon na may mas mataas na rango ay hindi makakamit ang kanyang nagawa. Kaya nang mag-concentrate si Hansen ng kanyang mga kapangyarihan tulad ng ginawa ni Dragon 9. Natutunan niya ito sa kanilang maikling labanan. Hindi ka panipaniwala. Hindi lang si Zeus ang nag-iisip nito. Ang pag-unawa ay nagpangitid ng noo kay Dragon 1. Sina Dragon 7 at Dragon 15 ay natulala na lang at si Dragon 19 ay nakatitig na may pagkalito. Pang! Ang Tusk at ang Blood Dragon Light ay nagbanggaan. Ang lilang usok at ang Blood Light ay nabasag ng sabay. Mukhang may sakit si Dragon 9. Umuungal siya. Ang kanyang Dragon Lance ay itinutusok kay Hansen na may pulang liwanag sa kabuuan nito na may hugis ng isang dragon. Mas nakakatakot ito kaysa sa huling Blood Dragon Light. Wala man lang huminto si Hansen habang itinutulak niya pabalik gamit ang kanyang Blood Feather Knife. Ginamit niya ang Tooth for a Tooth upang lumaban. Ang mapanirang Tusk at ang Blood Dragon ay naglalaban sa mga kalangitan. Ang mga kulay lila at pula ay paulit-ulit na nagbanggaan na nagdudulot ng lahat ng uri ng pagsabog. Ang mga Xenogeneics na nanunood na masyadong malapit sa labanan ay nagsimulang magdugo, naapektuhan sila ng mga shockwave ng labanang iyon. Ang ilan sa mga mahihina ay sumabog na lang na nagkalat ng dugo sa lahat ng dako. Ang usok ay nagsimulang mawala. Ang higanting Blood Dragon Light ay nabasag, ngunit ang hangin ng kutsilyo ni Hansen ay hindi. Ang lilang Tusk ay malaya nang sumalakay kay Dragon 9 at ginawa nga nito. Nagawa ni Dragon 9 na gamitin ang kanyang sibat upang basagin ang Tusk sa mga piraso, ngunit ang paggawa nito ay nagpahina sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga kasanayan sa konsentrasyon ay natalo kay Hansen. Hindi pa talaga natatalo ni Dragon 9 ang laban, ngunit ninakaw ni Hansen ang kanyang talento sa konsentrasyon. Kung ang purong kapangyarihan ng konsentrasyon ang mahalaga, si Hansen ay mas mahina pa rin. Malakas ang kapangyarihan ni Dragon 9, samantalang ang kapangyarihan ni Hansen ay malambot. Kapag ang dalawang magkaparehong kapangyarihan ay nagbanggaan, ang kapangyarihan ni Dragon 9 ang nabasag. Nang ang kapangyarihan ni Hansen ay halos nabasag na, may mga piraso pa rin na matigas. Iyon ang pakinabang ng pagkakaroon ng malambot na kapangyarihan. Nababasag ang mga bagay kapag naglalagay ka ng masyadong lakas dito. Ang dahilan kung bakit may bentahe si Hansen ay dahil siya ay medyo malambot. Ngayon, pareho na silang bumalik sa simula. Ang binagong mga kapangyarihan ng Teeth ay may parehong damage output gaya ng Dragon Light ni Dragon 9. Hindi na magagamit ni Dragon 9 ang kanyang Dragon Light upang harangan ang kapangyarihan ng kutsilyo ni Hansen. Hindi na lang siya patuloy na makakaatake. Ang kapangyarihan ng Teeth ay pinakawalan mula sa kamay ni Hansen at paulit-ulit itong tumama sa sibat ni Dragon 9. Ang dalawang makapangyarihang kapangyarihan ay nasa gitna ng labanan at ang mga shockwave ay patuloy na nagtutulak sa mga manunood pabalik. Kung mahahawakan sila ng hangin ng kutsilyo o ng liwanag ng sibat, mamamatay sila agad. Ang mga kasanayan sa kutsilyo ni Hansen ay lumalakas, ngunit walang pagpapabuti sa panig ni Dragon 9. Nawala na niya ang kanyang kalamangan sa pagpipigil. Si Dragon 9 ay hindi kasing galing ni Hansen pagdating sa hilaw na teknikal na kasanayan. Imposible! Imposible! Hindi matanggap ni Dragon 9 ang nangyayari. Nagtiis siya ng maraming bagay upang makarating sa kanyang kinalalagyan gamit ang Blood Dragon Light at gayunpaman kinopya siya ni Hansen at naging mas mahusay kaysa sa kanya. Ang pagkikita nito ay nagpasakit sa mga dragon. Dumura si Dragon 9 nanograms dugong dragon sa Dragon Lance. Ang Dragon Lance ay lumiwanag ng Dragon Light. Ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya upang tawagin ang isang mas nakakatakot na Blood Dragon Light ngayon sa pag-asang tapusin ang labanan. Nang itinaas niya ang kanyang sibat bago niya ilabas ang Blood Dragon Light, huminto siya sa hangin na nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya makagalaw. Ang mga di nakikitang sinulid ng kutsilyo ay nakabuhol sa kanyang mga braso, binti, at katawan. Ang kanyang mga braso ay pinipigilan ng mga sinulid, pinipigilan siyang sumulong. Roar! Galit na galit si Dragon 9 at ang Blood Dragon Protection ay lalong lumiwanag. Gusto niyang basagin ang mga sinulid at hampasin gamit ang kanyang sibat. Nagsimulang sumabog ang dugo sa lahat ng dako, ngunit ang sinulid ay hindi nabasag. Ang mga hibla ay sumasabak sa kanyang baluti, nakita sa mga kaliskis, at sumasabak ng malalim sa kanyang laman.
Duguan na siya sa bawat bahagi ng kanyang katawan ngayon. Brother 9. Sumigaw sina Dragon 15 at Dragon 19. Lubos silang nagulat. Binalik ni Hansen ang kanyang kutsilyo at humigpit ang mga sinulid. Sinasakal niya si Dragon 9 at sa gitna ng sakit, pinilit niya siyang ihulog ang kanyang Blood Dragon Lance. Kumalas ang kanyang pagkakahawak sa Dragon Lance at nahulog ito sa lupa. Sumabog ang Dragon Light na lumikha ng isang malaking hukay kung saan ito nahulog. Ang mga sinulid ng kutsilyo na taglay ni Hansen ngayon ay naiiba sa dati. Matapos niyang pag-isahin ang kanyang mga kapangyarihan ng teeth, natuto siya ng higit pa tungkol sa konsentrasyon ng istruktura ng honeycomb. Pinag-isang niya ang mga sinulid ng kutsilyo na parehong malakas at malambot. Ang mga sinulid ng kutsilyo ay hindi kasing talas ng Dragon Light ni Dragon 9, ngunit ang kanilang tigas ay pareho. Hindi magagamit ni Dragon 9 ang Dragon Light upang basagin ang mga sinulid ng kutsilyo. Roar! Muli na namang sumigaw si Dragon 9. Ang Dragon Light ay nagsimulang sumabog na parang bulkan. Ang mga sinulid ng kutsilyo ay nabasag sa Dragon Light, ngunit mabilis silang napalitan ng mga bagong sinulid. Pinanatili nilang nakagapos siya, pinipigilan ang lahat ng paggalaw. Katsa! Ginalaw ni Hansen ang Blood Feather Knife at lalong hinigpitin ang sinulid. Ang katawan ni Dragon 9 ay parang nakatali sa isang di nakikitang kawad. Baluktot ang kanyang anyo at ang kanyang leeg at baywang ay sinikipan. Nabasag ang kanyang mga kaliskis ng dragon at dumyugo siya ng husto. Ang kulay pulang dugo ay kumalat sa lupa. Ang hindi mabilang na dragon Xenogeneics at nobles ay natahimik. Hindi nila mapaniwalaan na natatalo si Dragon 9 sa kanyang sariling pinakadakilang kapangyarihan. Ito ay si Dragon 9. Si Dragon 9 ay naiiba sa karaniwang dragon. Siya ang pride ng mga dragon. May potensyal siya, may talento siya, pinagmamalaki niya ang mga dragon. Ngayon, isinasabit ni Hansen si Dragon 9 na parang isang karaniwang magnanakaw. Gaano man siya kagaling umungal, ang kanyang mga kaliskis at laman ay nahihiwa at napupunit. Ang dugong dragon ay umaagos na parang ilog ngayon at mamamatay na siya maya-maya. Sapat na, iwinagayway ni Dragon 1 ang kanyang kamay. Isang di nakikitang kapangyarihan ang pumutol sa lahat ng sinulid ng kutsilyo at dinala ang sugatang Dragon 9 pabalik sa karwahe. Nahuli ni Dragon 7 si Dragon 9 at mabilis siyang sinimulang pagalingin. Alam ni Hansen na mangyayari ito. Hindi uupo si Dragon 1 nang walang ginagawa habang pinapatay si Dragon 9. Malakas ka! Lumabas si Dragon 1 sa karwahe at lumulutang siya sa hangin sa itaas ng lupa. Hindi siya nagpalabas ng anumang kapangyarihan, ngunit parang mas mataas pa rin siya kaysa sa lahat. Hawak ni Hansen ang kanyang Blood Feather Knife, ngunit kalmado siyang tumingin pataas. Hindi niya inakala na hahayaan siyang makalaya matapos niyang patayin si Dragon 13 at makisali sa mga laban na ginawa niya lang. Kaya, dapat kang mamatay, ipinahayag ni Dragon 1. At pagkatapos, isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanya. Pakiramdam ni Hansen na ang buong langit ay kinuha ng isang higanting dragon, at ang dragon na iyon ay nakatingin sa kanya. Kung bubuksan ng nilalang ang bibig nito, si Hansen ay mawawala sa loob ng bibig nito ng buo. Dragon 1, bakit mo inaapi ang isang binata? Isang malinaw na tinig ang bumagsak mula sa langit. Ang pakiramdam na siya ay pinanunod ng isang nakakatakot na dragon ay biglang nawala. Kabanata 2065. May nakita si Hansen na bumababa mula sa langit. Isang lalaki na nakaputing damit. Isang medyo ordinaryong sky. Ang paglapit ng lalaking iyon ay hindi nakakatakot tulad ng dragon at sumakay siya sa isang swallow mount. Ang ibon ay isang magandang itim at puti, ngunit tiyak na masyadong maliit ito. Ang Skyman ay sumakop sa buong likod nito, at kailangan niyang tumayo ng pabigla-bigla dito. Ang swallow ay mukhang pagod. Lumipad ito sa harap ni Hansen, na nagpapahintulot sa lalaking nakaputing damit na tumango sa kanya. Pagkatapos, ito ay lumapag. Ang swallow ay mabilis na lumipad palayo, na parang ito ay talagang tumatakas. Nakipag-usap ang lalaking nakaputing damit sa tumatakas na swallow, na nagsasabi, "Salamat sa pagdadala mo sa akin dito. Babawiin ko ang pabor na ito balang araw." Nang marinig ng swallow ang sinabi niya, mas mabilis pa itong lumipad palayo. Lumipad ito ng kasing bilis at kasing layo ng kaya nito. Sa huli, nawala ito sa paningin. Pagbati, "Ako si Yu Shangsan. Para sa akin, bigyan mo ng pahinga si Hansen. Kukunin ko ang anumang parusang inihanda mo para sa kanya. Hindi ako lalaban, at tatanggapin ko ang anumang ibibigay mo hanggang sa masiyahan ka." Tumayo ang lalaking nakaputing damit sa harap ni Hansen na may masayang ngiti.
Tiningnan ni Dragon One ang lalaking nakaputing damit at malamig niyang sinabi, Yu Shangsen, tatanggapin ba talaga ng Sky Palace ang parusa para sa kanya? Seryosong tumango si Yu Shangsen. Si Hansen ay estudyante ng Knife Queen. Hiniling niya na alagaan siya ng Sky Palace. Kailangan kong makita siyang ligtas na makabalik. Kung hindi natin ito ginawa, kung gayon, hindi ko alam kung paano ko pasisimulan ang pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Sisirain nito ang reputasyon ng Sky Palace. Kailangan mong maunawaan ang aking dahilan. Ang mga estudyante ng Knife Queen ay ganoon kahalaga. Ganoon kahalaga na malayang makakapatay sila ng maraming dragon ayon sa gusto nila. Malamig na tiningnan ni Dragon One si Yu Shangsen. Ang mga dragon ay isang mas mataas na lahi. Ang mga dragon ay sapat na kahalagahan. Paano ito? Isang buhay para sa isang buhay. Babayaran ko para sa kanya. Kung gusto mo akong patayin, lumapit ka lang sa akin, sabi ni Yu Shangsen, ibinababa ang kanyang ulo. Nagulat si Hansen dito, at mabilis niyang sinabi, ginawa ko ito. Wala itong kinalaman sa Sky Palace. Ngumiti si Yu Shangsen kay Hansen, at pagkatapos ay umiling siya. Nang pumasok ka sa Sky Palace, automatiko kang naging isa sa aming mga ranggo. Bukod pa rito, ang pinuno ang nag-utos sa iyo na pumunta sa Ancient God Space. Ano man ang iyong gawin ay responsibilidad namin. Gusto sanang magsalita si Hansen, ngunit pinigilan siya ni Yu Shangsen. Mabuti, Yu Shangsen, kung gusto mong pasanin ang kanyang utang, kunin mo ang aking daliri. Kung makakaligtas ka, maaari kang mabuhay. At pagkatapos ay iisipin kung naayos na ang ating utang. Tiningnan ni Dragon One si Yu Shangsen. Salamat, Mr. Dragon. Magpapasalamat ako magpakailanman, pasasalamat na sabi ni Yu Shangsen. Kung makakaligtas ka sa pagdampi ng aking daliri, saka ka lang magpapasalamat. Pagkatapos noon, itinuro ni Dragon One ang kanyang daliri sa noo ni Yu Shangsen. Ang daliri na iyon ay parang makakatusok sa buong kalawakan. Ang oras at espasyo ay gumuho sa paligid nito, at ang lahat ay nawala sa paligid ng daliri na iyon. Si Hansen, na nakatayo sa likuran ni Yu Shangsen, ay nakaramdam na parang ang kanyang katawan ay matutusok. Parang ang daliri ni Dragon One ay maaaring gawing alikabok ang lahat. Ngunit si Yu Shangsen ay nanatiling hindi natinag. Hindi niya itinaas ang kanyang kamay, at hinayaan niyang ituro ni Dragon One ang daliri na iyon sa kanyang noo. Nagulat si Hansen. Mamamatay ba talaga ang lalaking iyon para sa akin? Hindi ko matatanggap ang isang pabor na tulad nito. Sa sumunod na segundo, nakita ni Hansen ang daliri na maaaring sumire sa mundo na itinuro kay Yu Shangsen. Ngunit walang kapangyarihan ang lumabas dito. Parang tinusok lang ni Dragon One ang lalaki, at iyon na iyon. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na mabuhay, nagpakita ng tunay na pasasalamat si Yu Shangsen habang yumuyuko. Tiningnan ni Dragon One si Yu Shangsen nang walang ekspresyon. Hindi katakataka na ikaw ang nakabasag sa Sky Palace. Godslayer Yu, na nagdala ng blood coffin sa Outer Sky, ipinapangako ko sa iyo na ang sama ng loob ng mga dragon kay Hansen ay nabura na. Pagkatapos noon, bumalik si Dragon One sa kanyang karwahe. Ipinagpatuloy ng 10 hayop ang paghila nito, at sa huli ay nawala ito. Salamat sa pagliligtas sa aking buhay, mabilis na sabi ni Hansen. Malaki ang utang na loob niya sa lalaking ito. Iwinagayway ni Yu Shangsen ang kanyang kamay at sinabi, kinatawan mo ang Sky Palace sa iyong paglalakbay sa Ancient God Space. Ang nangyari doon ay hindi kasalanan mo. Hindi hahayaan ng Sky Palace na may masamang mangyari sa iyo. Nararapat ka sa tulong, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Pagkatapos noon, iwinagayway muli ni Yu Shangsen ang kanyang kamay at isang itim at puting swallow ang lumipad pababa mula sa mga bundok. Ginagawa ito ng baligtad. Umabot ito sa kanyang mga kamay at hindi na makalipad palayo. Dahil dinala mo ako rito, maaari mo na rin akong ibalik, sabi ni Yu Shangsen, na sumakay sa swallow. Tumayo siya sa isang paa, at dinala siya ng swallow palayo. Hoy, nandito pa ako. Malapad ang mga matang sabi ni Hansen. Napagtanto niya na napapalibutan pa rin siya ng mga dragon, at si Yu Shangsen ay wala na. Pasensya na, patawarin mo ako. Lumunok si Hansen, pagkatapos ay sumiksik sa pagitan ng mga dragon sina Genix at Maharlika. Tiningnan nila si Hansen nang may galit na parang gusto nilang kainin siya, ngunit ngayon ay walang naglakas loob na hawakan siya. Naipasa ni Hansen ang nakakatakot ng mga sina Genix at Maharlika, at maswerte na siya ay may malakas na kalooban. Ang mga ordinaryong marquises ay makakaramdam ng panginginig ng kanilang mga binti habang naglalakad sila. Malakas ka, pinapunta mo si Yu Shangsen para iligtas ka. Matapos makalampas si Hansen, lumitaw si Ziye sa kanyang tabi.
Umupo siya sa isang bato at kinausap siya. Sikat ba si Master Yu? Tanong ni Hansen. Ikaw ay isang miyembro ng Sky Palace. Hindi mo ba kilala si Godslayer Yu Shangxin? Tiningnan ni Zias si Hansen na may pagkagulat. Godslayer, mukhang mabait na tao siya. Bakit may ganoong titulo siya? Tanong ni Hansen. Kakaibang tiningnan siya ni Zias, at sinabi niya, Godslayer Yu ang kanyang tunay na pangalan. Si Yu Shangxin ang kanyang pinangalan sa kanyang sarili. Mayroong maraming mga elite sa sansinukob na ito, ngunit mayroon lamang isa na sapat ang tapang upang maglakas loob na salakayin ang Sky Palace. Siya ay isang miyembro ng Sky Palace. Walang katuturan iyon. Sinabi mo lang na sinalakay niya ito, sabi ni Hansen na may pagtawa. Napagtanto ni Zias na si Hansen ay wala talagang alam tungkol sa lalaki, kaya ipinaliwanag niya, ang guro ni Yu Shangxin ay inayos ng kanyang mga kaklase at pinatay dahil sa krimen ng pagtataksil. Iyon ay isang walang kabuluhang kamatayan. Dinala ni Yu Shangxin ang kabaong ng kanyang guro pabalik sa Sky Palace, ngunit may huminto sa kanya. Nababaliw siya dahil dito, kaya sinaktan niya ito. Pinatay niya ang 10 matatanda, at nakarating siya ng malayo sa Sky Palace na nakilala niya ang pinuno. Gusto niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Sino mang sangkot sa pagkamatay ng kanyang guro ay pinatay. Marami siyang pinatay sa Sky Palace, mag-isa lang. Kahit ang kabaong mismo ay namula. Matapos gawin ang lahat ng iyon, si Godslayer Yu ay naging medyo sikat. Hindi ko alam kung bakit binago niya ang kanyang pangalan sa Yu Shangxin, gayunpaman. Kabanata 2066. Buti na lang, pinatay mo lang si Dragon 13. Hindi siya isa sa 9 na kilalang kilala. Ang kanyang pagkamatay ay hindi gaanong mahalaga, kaya ang sama ng loob ay hindi magiging ganoon kalalim. Ngayon na si Yu Shangxin ay nakiusap para sa iyo, ang mga dragon ay hindi na dapat istorbohin ka pa. Sa tingin mo ba kaya mo nang alisin ang sumpa sa akin ngayon? Si Zias ay talagang lumapit kay Hansen para maalis ang sumpa. Nasa teritoryo pa rin tayo ng mga dragon. Maghintay muna tayo hanggang makalabas na ako rito. Nagpatuloy sa paglalakad si Hansen. Hindi magbabago ang isip ng mga dragon. Ngayon na pinatawad ka na nila at nangako kay Yu Shangxin, hindi na sila babalik sa kanilang salita. Ang teritoryo ng dragon ang pinakamagandang lugar para sa iyo ngayon. Hindi nila hahayaang mamatay ka rito. Mahirap sabihin kung ano ang mangyayari pagkatapos mong umalis. Kung may mangyari sa iyo doon, ang sinumang pumatay sa iyo ay maaaring wala man lang kinalaman sa mga dragon. Kinusat ni Zias ang kanyang mga mata. Kaya, sinasabi mong dapat akong manatili sa lupain ng mga dragon. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga labi. Walang kailangan. Tinulungan ka ni Yu Shangxin at kinakatawan niya ang Sky Palace. Bago mag-isip ang sino man na salakayin ka, kailangan nilang timbangin ang mga kahihinatnan. At walang sino man ang gugustuhing pukawin ang galit ng Sky Palace. Maliban na lang kung may isang taong lubos na nagnanais ng paghihiganti, walang sino man ang maghahangad na pumatay sa iyo. Hindi bababa sa hindi agad, habang ang mga bagay-bagay ay hindi pa naaayos, sabi ni Zias. Tiningnan ni Hansen si Zias. Maraming estudyante ng Sky Palace ang pinatay ni Yu Shangxin. Bakit siya pinayagang manatili roon? Nagatubili si Zias bago magsalita. Komplikado iyon, at hindi iyon isang bagay na gusto ng mga Sky na pag-usapan sa mga tagalabas. Alam ko na ang kanyang guro ay sapat na ang lakas upang ituring na isang matanda. Siya ay sinabotahe, at pagkatapos ay namatay siya. Pagkatapos, ang kanyang alaala ay nasaroon ng dungeons ng krimen ng pagtataksil. Ngunit walang sino man ang umaasang magiging ganoon karahas ang reaksyon ni Yu Shangxin. Palalayasin na sana siya sa Sky Palace, ngunit dinala ni Yu Shangxin ang kabaong pabalik at nagsimulang pumatay ng mga tao. Ang mga bagay-bagay ay kalaunan ay huminahon matapos niyang maabot ang pinuno. Sino mang sangkot sa pagsasabuatan, tulad ng mga matatanda at estudyante, ay pinatay ni Yu Shangxin. Ang dahilan kung bakit pinayagan si Yu Shangxin na manatili sa Sky Palace ay may kinalaman doon. Hindi niya makuha ang pwesto ng isang matanda. Mayroon siyang isang isla sa Sky Palace, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang trabaho, sabi ni Zias, pagkatapos ay tumingin kay Hansen. Iyan lang ang alam ko. At puro chismis lang iyon. Ang mga tagalabas ay hindi gaanong sinasabihan tungkol sa mga nangyayari doon. Tumango si Hansen. Si Yu Shangxin ay dumating upang iligtas siya, at kung ito man ay isang utos mula sa Sky Palace o isang bagay na ginawa ng lalaki sa kanyang sariling kagustuhan, hindi na mahalaga. May malaking utang na loob na ngayon si Hansen sa kanya. Ngunit ang isang taong tulad niya ay marahil ay hindi na kailangan ng tulong. Naglakad sila papunta sa spaceport, at nang makarating sila roon, hindi pa rin niya naalis ang sumpa na inilagay kay Zias.
Nang dumating sila, lahat ng barko ay tumanggi na tanggapin si Hansen bilang pasahero. Pinagtawanan pa nga siya ng mga gwardya, sinabihan si Hansen na lumipad na lang pabalik sa Sky Palace, at hindi na niya kailangang sumakay sa kanilang mga barko. Ngunit hindi nagalit si Hansen. Tiningnan niya si Ziyes. Ziyes, may sarili kang barko, hindi ba? Masasakyan mo ako. Wala nang nagawa si Ziyes kundi dalhin siya mismo. Bumalik sila sa Sky Palace. Walang panganib sa daan, at matagumpay na dinala ni Ziyes si Hansen pabalik sa Sky Palace. Walang imbitasyon mula sa Sky Palace, hanggang dito lang ang kaya kong puntahan. Maaari mo na bang alisin ang sumpa ngayon? Mitiigang tinanong ni Ziyes si Hansen. Ngumiti si Hansen at sinabi, may sumpa ka rin sa akin. Ano ang pagmamadali? Hindi ako nag-aaksaya ng oras tulad mo na walang ibang ginagawa. May gagawin pa ako, maikling sabi ni Ziyes. Pagkatapos ng lahat ng oras at paglalakbay, ang kanyang pasensya kay Hansen ay nauubos na. Gusto lang niyang maging malaya sa sumpa at makalayo kay Hansen hanggat maaari. Hinawakan ni Hansen ang mga marka ng kagat sa kanyang leeg, ang mga iniwan niya. Ang mga marka ng kagat ay hindi nawala, kaya malinaw na hindi ito isang ordinaryong kapangyarihan. Iniisip ko na marami na tayong pinagdaanan. At ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan muling magtatagpo ang ating mga landas. Mag-iwan tayo ng souvenir para magpaalala sa isa't isa sa ating mga oras na magkasama. Sa susunod na makita ko ang mga markang ito, iisipin kita. Dapat mong pahalagahan ang souvenir na binigay ko sa iyo. Pagkatapos noon, lumipad si Hansen pabalik sa Sky Palace. Hansen, gago ka. Galit na galit si Ziyes, ngunit si Hansen ay nasa Sky Palace na. Hindi siya makakapasok ng walang pahintulot. Wala nang nagawa si Ziyes kundi bumalik sa gana. Gusto niyang magsagawa ng ilang pagsusuri at alamin kung ano ang ginawa ni Hansen sa kanyang katawan. Kung kaya kung basagin ang sumpa sa akin, papatayin kita. Pagkatapos, makikita mo talaga ang kapangyarihan ng halik ng isang gana, naiinis na naisip ni Ziyes. Ngunit si Hansen ay nakakatakot. Hindi naglakas loob si Ziyes na pukawin ang halik ng gana, sakaling masaktan nila ang isa't isa. Ang super god body ni Hansen ay maaaring mag-alis ng lahat ng sumpa, kaya hindi siya natatakot sa halik ng gana. Sa katunayan, gusto niyang tingnan kung gaano ito kalakas. Pagbalik sa Sky Palace, si Hansen ay sinalubong ng mga estudyante. Narinig ng lahat na pinatay niya sina Sharon at Dragon 13 at ang kanyang pakikipagsapalaran sa Return Ruin Sea. Para sa mga demon at dragon, ito ay isang malaking insulto. Ngunit para sa Sky Palace, ito ay isang bagay na ipagmamalaki. Ibinigay ni Hansen ang pilak na Beginning of Ancient God at ang mga Xenogeneic genes mula sa Ancient God Space. Nakatanggap siya ng pahintulot na bumisita sa Holy House at mangolekta ng mga Xenogeneic genes. Hindi plano ni Hansen na matuto ng anumang bagong Geno Arts. Ang gusto lang niyang gawin ay umakyat ng antas, kaya hindi siya pumunta. Bukod sa mga gantimpala na iyon, ibinigay kay Hansen ang titulo na guro. Marami na siyang magagandang benepisyo ngayon. Ang ilang mga lugar na hindi bukas sa mga estudyante ay malayang maa-access na niya ngayon. Halimbawa, si Hansen ay pinilit noon na manggaso sa Xuanyuan Cave. Ngunit gamit ang titulo na guro, makapupunta na siya sa Rare Beast Island. Maraming Xenogeneics doon, at ito ay isang mas magandang lugar kaysa sa Xuanyuan Cave. Marami pang ibang benepisyo, ngunit ang mga guro ay may sariling mga responsibilidad. Tuwing taon, kailangan niyang magturo ng Geno Art sa mga estudyante sa loob ng 10 araw. Maaari niyang ituro ang anumang gusto niya, ngunit wala ng tulad ng Under the Sky. Iyon ay limitado sa antas, kaya hindi niya iyon maituturo. Hindi maraming tagalabas ang makakakuha ng titulo na guro, ngunit ang mga tao ng Sky Palace ay walang problema sa pag-promote kay Hansen. Excited nga silang marinig kung ano ang sasabihin niya sa kanila. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Hansen si Sharon na kasing lakas ni Lone Bambo. Interesado ang mga estudyante sa kanyang Geno Arts. At ang mga kwento ng mga laban ni Hansen ay napakahusay. Naniniwala ang lahat ng estudyante na karapat-dapat siya sa titulo. Tuwing taon, ang mga guro ay kailangang magturo sa loob ng 10 araw. Ngunit ang ilang abalang guro ay walang oras, kaya pinapayagan silang i-stack ang kanilang mga kinakailangan sa pagtuturo ng hanggang 10 taon. Dahil dito, hindi nagmamadali si Hansen. Sina Thousand Feather Crane at ang mga kapatid na babae na yun ay nakilala si Hansen. Nagpunta sila upang magsanay sa White Jade Building. Pinlano ni Hansen na suriin ang mga gusali sa likuran nito, umaasa na ang Jade Heirs doon ay magtataas ng kanyang Jade Esken hanggang sa klase ng Marquis.
Sa pakikipaglaban, ang Jade Eskin ay mas kapakipakinabang kaysa sa Blood Pulse Sutra. Kabanata 2067. Pumunta si Hansen sa ikalawang White Jade Jing kasama sina Thousand Feather Crane at ang iba pa. Nang makalampas sila sa unang palapag, nakakita sila ng maraming estudyante na nagbabantay sa dingding ng Jade. Sa dingding ng Jade ay mga kwadro ng isang hayop na Jade. Ilang estudyante ng Sky ang nakatayo na nagbabantay sa bawat isa sa mga ito. Ipinaliwanag ni Thousand Feather Crane, kapag bumukas ang White Jade Jing, ang mga kwadro ng hayop na Jade ay lalabas bilang mga espiritu. Kung kaya mong supilan ng mga ito, makakakuha ka ng isang Jade Spirit Orb. Kapakipakinabang ito sa pagtitipon ng isang espiritu na kasanayan. Ngumiti si Yun Susang at sinabi, ang ikalawang White Jade Building ay may 7 palapag. Mas mataas ang palapag, mas makapangyarihan ang espiritu ng Jade. At gayon din, ang mga Jade Spirit Orbs ay nagbibigay ng mas magagandang resulta. Ang mga taong Earl Class ay karaniwang nangangaso sa ika-4 na palapag o mas mababa. Ang isang taong tulad mo, bilang isang Marquis, ay tiyak na makakapanghuli ng mga espiritu ng Jade na 3 palapag na mas mataas. Nang nasa Ancient God Space at Return Ruin si ako, may mga espesyal na pangyayari na nagpapahintulot sa akin na makipaglaban sa mga Marquises. Karaniwan ay wala akong ganoong kapangyarihan. Subukan muna natin ang aking tapang sa ika-4 na palapag. Hanggang hindi nalalaman ni Hansen kung ano ang isang espiritu ng Jade, ayaw niyang maglaro ng mabilis, pabaya, at mapanganib. Ang 3 sa kanila ay umabot sa ika-4 na palapag. Wala gaanong estudyante roon. Hindi tulad ng naunang 3 palapag na maraming tao ang nagbabantay, karamihan sa mga kwadro dito ay hindi binabantayan. Tinuro ni Yun Sui ang isang kwadro ng espiritu ng Jade. Maraming iba't ibang mga espiritu ng Jade. Ang bawat isa ay may iba't ibang kakayahan, at maaari silang umakyat ng antas ng iba. Tulad halimbawa ng Jade Tiger na ito. Kung makukuha mo ang Jade Spirit Orb nito, mapapalakas mo ang iyong sariling sigla. Ang ibon na espiritu ng Jade na ito ay mabuti para sa pagpapalakas ng bilis ng isa. Dapat kang pumili ng isang espiritu ng Jade na naaayon sa anumang landas ng pagpapabuti sa sarili na gusto mong pagtuunan ng pansin ng higit pa. Magiging mahusay ito para sa iyo kapag nagtitipon ng mga espiritu. Naiintindihan ko. Nakita ni Hansen na kawili-wili ang konsepto, at sinimulan niyang suriin ang mga espiritu ng Jade. Tumigil ang kanyang mga mata sa isa na naglalarawan ng isang lumilipad na diwata. Makuryesong tinanong niya, isang espiritu ng diwatang Jade, anong uri iyon? Ang espiritu ng Jade na iyon ay nangangahulugang balanse. Hindi ito nagtatagumpay sa isang partikular na departamento, at sa halip ay nagpapabuti ng kaunti para sa lahat, sabi ni Yun Sui. Naiintindihan ko. Sa ganoong kaso, siya ang pipiliin ko. Wala siyang malakas na opinyon, at naisip lang niya na maganda ang Jade Fairy. Umupo si Hansen sa harap ng kwadro ng Jade Fairy. Ibig sabihin, iyon ang espiritu na pinili niya, kung sakaling magdesisyon ang ibang mga estudyante na makipaglaban sa kanya para dito. Ang White Jade Jing ay hindi pa nabubuksan. Si Thousand Feather Crane at ang iba pa ay pumili ng bawat isa ng isang kwadro ng espiritu ng Jade. Pumili si Yun Sui ng isang kwadro na naglalarawan ng isang uri ng ibon na espiritu. Nasa tabi ito ni Hansen. Hindi nagtagal, bumukas ang White Jade Jing. Isang makapal na agos ng hangin ng Jade ang umagos mula sa mga dingding ng Jade. Kung ikukumpara sa Jade Air ng unang White Jade Building, ito ay mas matindi. Ang pagsipsip nito ay magpapalito ng mga bagay-bagay, kaya hindi ito angkop para sa simpleng pagsasanay. Sa loob ng Jade Air, ang mga espiritu ng Jade ay naging aktibo. Bumaba sila mula sa mga dingding bilang mga half-transparent na nilalang na Jade. Nakakapagtaka, ang mga espiritu ng Jade lamang na may mga estudyanteng nagbabantay sa kanila ang lumabas. Ang mga kwadro na walang sino mang nagpoprotekta sa kanila ay hindi gumalaw. Tiningnan ni Hansen ang espiritu ng Jade sa kanyang harapan, at napansin niya kung gaano ito kaganda. May suot itong napakagaan na damit. Ang half-transparent na katawan ay talagang mukhang isang diwata na bumaba sa lupa. Ang espiritu ng Jade Fairy ay nagsimulang lumipad sa loob ng ilang sandali bago ito pumunta kay Hansen. Ginamit ni Hansen ang kanyang Jade Esken at umupo kung nasaan siya nang hindi gumagalaw. Ang pagpatay sa mga espiritu ng Jade ay isang magkaibang proseso kaysa sa pagpatay sa mga Xenogeneics. Ang mga espiritu ng Jade ay isang kakanyahan ng Jade Air mismo, at ang kapangyarihan nito ang bumubuo sa kanila. Maaari mo silang basagin, ngunit hindi mo sila direktang mapapatay. Ang pagpatay sa mga espiritu ng Jade ay nagsasangkot ng pagpapahintulot sa kanila na mapasailalim sa iyo.
Habang ginagawa nila ito, susubukan mong bawiin ang kontrol gamit ang iyong sariling puwersa ng kapangyarihan at lakas ng kalooban. Kung kaya mong makuha at linisin ang espiritu, ito ay magiging isang Jade Spirit Orb. Ang espiritu ng Jade Fairy ay dumiretso sa katawan ni Hansen. Ang presensya nito ay parang isang makapal na hamog na pumapasok sa kanya. Biglang nakaramdam si Hansen ng lamig na dumaan sa kanya. Isang malamig na kapangyarihan ang dumaan sa bawat isa sa kanyang mga selula na parang nagyayelo sa kanya. Mabilis na ginamit ni Hansen ang Jade Esken upang linisin ang malamig na hangin na nasa loob niya. Isang cycle lang ng Jade Esken ang ginamit ni Hansen. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga ugat at ang pagsigaw ng kanyang mga kalamnan, habang ang purong katas ng kaligayahan na ito ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga selula. Pagkatapos, ang mga malamig na pakiramdam ay nawala na. Pagkatapos noon, ang buong katawan ni Hansen ay nanginginig. Ang espiritu ng Jade Fairy ay lumabas sa kanyang katawan. Hindi ito bumalik sa kwadro. Naging isang half-transparent na batong jade ito na halos kasing laki ng kuko. Lumulutang ito ng diretso sa harap ni Hansen. Kinuha ni Hansen ang bato, at napansin niya ang presensya ng ilang hangin ng diwatang jade sa paligid nito. Dapat iyon ang Jade Spirit Orb na naging espiritu ng Jade Fairy. Nilunok ni Hansen ang Jade Spirit Orb, at pagkatapos ay ginamit niya muli ang Jade Esken. Nakaramdam siya ng init sa kanyang tiyan na pagkatapos ay umakyat sa iba pang bahagi ng kanyang mga paa at kamay. Nakaramdam si Hansen ng ginhawa. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nag-iinit, na parang naliligo siya sa isang magandang bukal na may lahat ng kanyang mga pores na malaya at bukas. Ang kanyang mga selula ay napaka-aktibo rin. Ang kapangyarihan ng Jade Spirit Orb ay lubos na nasipsip ni Hansen. Sinubukan niyang lumikha ng isang godlight at napansin niya ang isang bagong pinagbabatayan na kapangyarihan sa Jade Esken. Hindi niya masyadong masasabi kung ano iyon. Ang White Jade Jing ay patuloy na bumubukas, at sina Thousand Feather Crane at ang mga kapatid na babae na iyon ay patuloy na nakikipaglaban sa kanilang sariling mga espiritu ng Jade. Umupo sila kung nasaan sila, halos parang nagyayelo. Si Yonsui ay naging Earl lang sa loob ng maikling panahon. Ang pakikipaglaban sa isang espiritu ng Jade sa ika-4 na palapag ay magiging napakahirap para sa kanya. Mapatla ang kanyang mukha, na parang natigil siya sa yelo. Ginamit ni Hansen ang Jade Esken upang maghagis ng godlight sa kanya. Gusto niyang tulungan siyang supilan ang puwersang kanyang nilalabanan. Ang godlight ng Jade Esken ay pumasok sa katawan ni Yonsui. At pagkatapos noon, gumanda na ang hitsura niya. Hindi nagtagal, isang ibon na espiritu ng Jade ang lumabas sa kanya. Pagkatapos ay naging isang Jade Spirit Orb ito. Binuksan ni Yonsui ang kanyang mga mata at kinuha ang Jade Spirit Orb. Yumukol siya kay Hansen at sinabi, "Salamat sa iyong tulong sa paglilinis ng espiritu ng Jade. Ikaw at ako ay hindi na kailangang maging magalang," casual na sabi ni Hansen. Walang ibig sabihin ang mga salitang iyon sa kanya, isang paraan lang iyon ng pagsasabi na palakaibigan siya. Ngunit namula si Yonsui, ibinaba ang kanyang ulo, at wala nang sinabi pa. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Thousand Feather Crane at Yunsusang ay matagumpay na nasupil ang kanilang sariling mga espiritu ng Jade. Hinlim nila ang kanilang mga Jade Spirit Orbs, at matapos buksan ang kanilang mga mata, nagulat silang makita sina Hansen at Yonsui na nag-uusap. Inaasahan nilang si Hansen ay mas mabilis kaysa sa kanila sa pagsupil sa espiritu ng Jade, ngunit nakakagulat ang bilis ni Yonsui. Sinabi ni Yonsui sa kanila na tinulungan siya ni Hansen. Nagulat sina Thousand Feather Crane at Yunsusang dito. Karaniwan, kung ang isang tagalabas ay nakikialam sa proseso ng pagsupil ng ibang tao, ang espiritu ng Jade ay maaaring masira at hindi magbibigay ng Jade Spirit Orb. Matutulungan mo ang iba nang hindi nasisira ang espiritu ng Jade. Iyon ay kakaiba. Kabanata 2068. Sa tingin ko ay isang pagkakataon lang iyon, sabi ni Hansen na may kibot balikat. Hindi naniniwala si Thousand Feather Crane sa mga pagkakataon, ngunit ang mga bagay na ito ay madalas na nangyayari kay Hansen. Sanay na siya doon. Sa tingin ko ay aakyat ako at titingnan ang isa pang palapag. Sinenyasan ni Hansen sina Thousand Feather Crane at ang iba pa, pagkatapos ay tumungo sa ikalimang palapag. Sa ikalimang palapag, mga estudyanteng Marquis lang ang naroon. Gumagana rin ang mga espiritu ng Jade para sa mga nasa klase ng Marquis. At maraming tao sa klase ng Marquis ang madalas sa palapag na ito upang pumatay ng mga espiritu ng Jade. Mayroong ilang estudyanteng Marquis sa harap ng bawat espiritu ng Jade. Kapag lumitaw ang espiritu ng Jade, walang tatakbo. Depende ito sa kung sino ang pipiliin ng espiritu ng Jade na lapitan. Ipinagbabawal ang pagnanakaw sa White Jade Building.
Ito ang dahilan kung bakit kailangang kontrolin ng Sky Palace ang bilang ng mga taong maaaring pumasok sa White Jade Jing. Limitado ang mga mapagkukunan at masyadong maraming estudyante na ang nangangailangan ng mga available na bagay. Walang pag-aalinlangan, dumiretso si Hansen sa ika-6 na palapag. Marami roon ang mga Sky, at ang bawat larawan ay may 2 o 3 estudyanteng Marquis sa harap nito. Sa ika-7 palapag, mas kaunti ang mga tao. Mayroong 5 o 6 na Marquises lang sa kabuuan. Kilala ni Hansen ang isa sa kanila, at iyon ay si Lone Bambo na umabot sa Marquis sa panahon ng pagsusulit. Nakita ni Lone Bambo si Hansen at kinaweyan siya. Gusto niyang makita siya. Hindi inaasahan ni Hansen na gusto ni Lone Bambo na makipag-usap, kaya lumapit siya dito na may pagkagulat. Mayroon ka bang oras pagkatapos mong matapos sa White Jade Jing? Tanong ni Lone Bambo. Sa tingin ko ay meron. Ano ang kailangan mo? Tiningnan ni Hansen si Lone Bambo na may pagkalito. Interesado ka bang pumunta sa Rainbow Cloud Peak para manghuli ng Cloud Beast? Dumiretso sa punto si Lone Bambo. Interesado ako sa pangangaso ng mga Xenogeneics, ngunit kung magkasama tayong pupunta, ang mga Xenogeneics ay walang pag-asa. Tumawa si Hansen. Ngumiti si Lone Bambo at sinabi, isang Cloud Beast ang nasa Rainbow Cloud Peak sa loob ng milyon-milyong taon. Hanggang ngayon, walang nakakakuha nito. Gusto ko itong amuhin para maging mount. Maaari kang sumama, kung interesado ka. Sino mang makakuha nito, kanya na ito. Huwag na. Kung napakaraming elite ng Sky Palace ang nabigo na makuha ito, paano mo sa tingin na magagawa natin? Naisip ni Hansen si Yu Shangsan. Hindi siya naniniwala na mayroong Xenogeneic na hindi kayang hawakan ng lalaking iyon. Kung mayroong talagang isang bagay na lampas sa lakas ng lalaking iyon, hindi sa tingin ni Hansen na mayroon siyang pag-asa. Ang mga mapagkukunan ng Sky Palace ay kailangang protektahan, at dahil dito, ang mga Marquis teachers lang ang maaaring pumasok sa Rainbow Cloud Peak. Ang patakaran ay inilaan upang pigilan ng isang duke o hari na basta na lang pumasok at pumatay ng lahat ng Xenogeneics doon. Sa lahat ng mga taong ito, walang nakakapatay sa Cloud Beast, casual na sabi ni Lone Bambo. Ibig sabihin ay swerte ang Cloud Beast. Kung pareho tayong pupunta, tatawagan na lang tayo nito na Daddy. Tumawa si Hansen. Hindi ko alam kung tatawagan ako nito na Daddy, ngunit sigurado akong luluhod ito. Seryosong sabi ni Lone Bambo. Sige. Tumango si Hansen. Tinanong niya si Lone Bambo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Cloud Beast, at matapos marinig ang lahat, naisip niya na ang Cloud Beast ay parang Cloud Beast na nakita ni Hansen sa santuwaryo. Marami ng maliliit na Cloud Beast si Hansen noon, at lagi na niyang gusto ang kaluluwa ng hayop ng isang super class na maliit na Cloud Beast. Sayang lang at hindi niya ito nakuha. Naisip ko kung ang Cloud Beast na ito ay makakapagbigay sa akin ng kaluluwa ng hayop. Ngunit kahit na gawin ito, tiyak na magkakaiba ito sa mga kaluluwa ng hayop na nakuha ko sa mga santuwaryo, naisip ni Hansen. Tiningnan ni Hansen ang paligid ng ika-7 palapag. Marami sa mga kwadro ay walang tao sa harap. Pumili si Hansen ng isang larawan ng isang Jade Fairy at pagkatapos ay umupo. Naghintay si Hansen hanggang sa lumabas ang Jade Air at ang espiritu ng Jade Fairy ay lumipad pababa mula sa dingding. Tulad ng nangyari sa ika-4 na palapag, pumasok ito sa katawan ni Hansen na parang naghahanap na mapasailalim sa kanya. Nasa loob na ito ng katawan ni Hansen. Nakaramdam si Hansen ng lamig. Ito ay mas malakas kaysa sa espiritu sa ika-4 na palapag. Kung wala si Hansen ng kanyang Jadescan, alam niyang hindi niya kakayanin ang kanyang pinipilit na tiisin ngayon. Ginamit ni Hansen ang kanyang Jadescan ng mabilis, at ang kanyang mga selula ay parang nagkakaroon ng individual na pagsabog. Nang masupol ng Jadescan ang malamig na hangin, ang Jade Fairy Spirit ay muling lumitaw mula sa kanyang katawan. Naging isang Jade Fairy Spirit Orb ito sa kanyang harapan. Kinuha ni Hansen ang orb ngunit hindi niya ito nilinis. Naglakad siya papunta sa isa pang kwadro ng Jade Fairy Spirit, at nang nasa harap na siya nito, isa pang Jade Fairy Spirit ang lumabas. Pumasok ito sa katawan ni Hansen. Nilinis ni Hansen ang isa pang Jade Fairy Spirit habang aktibo pa ang Jade Air. Habang ginagawa iyon, ang ibang mga estudyante ay sinusubukang linisin ang kanilang una. Wala pa ring nakagawa noon. Ang Jadescan ay talagang kapaki-pakinabang sa White Jade Jing. Ang aking Jadescan ay Earl Class lang, at kahit na ganoon, madali kong malilinis ang mga espiritu ng Jade na ito. Kung umakyat ako sa klase ng Marquis, makakakuha ako ng maraming mga ito. Naramdaman ni Hansen ang kanyang pagiging mayabang habang naglalakad siya papunta sa isa pang kwadro ng espiritu ng Jade.
Ngunit dahil wala ng mga kwadro ng Jade Fairy Spirit, kailangan ni Hansen na pumili ng isang White Jade Tiger upang maupo sa harap. Roar! Ang dagandong ng isang tigre ay umalog sa kanyang kaluluwa, at halos mapaubo siya ng dugo. Naisip ni Hansen na madali itong malilinis tulad ng mga espiritu ng Jade Fairy, ngunit hindi niya inaasahan na guguluhin nito ang kanyang dugo. Sa kabutihang palad, si Hansen ay may malakas na kalooban. Hindi siya natakot. Nag-concentrate siya at ibinalik ang kanyang dugo sa kanyang mga ugat. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya upang linisin ang White Jade Tiger. Ito ay isang espiritu na nabuo ng Jade Air, at gayunpaman nahihirapan si Hansen na linisin ito. Hindi ito kasing dali ng mga espiritu ng Jade Fairy. Ang White Jade Tiger ay patuloy na umuungal sa kanyang harapan, at nagparamdam ito sa kanyang ulo na parang umiikot. Halos inaasahan niyang magdudugo ang kanyang ilong. Nang tuluyan ng masupol ni Hansen ang White Jade Tiger, binuksan niya ang kanyang mga mata at wala na ang Jade Air. Wala na rin ang mga estudyante. Si Lone Bambo na lang ang natitira, naghihintay sa kanya. Ang White Jade Tiger ay naging isang Jade Tiger Spirit Orb. Matapos itong itago ni Hansen, tinanong niya si Lone Bambo, anong oras na? Ang White Jade Jing ay nagsara 5 oras na ang nakakaraan, sagot ni Lone Bambo. Nagulat si Hansen. Masyado siyang mabilis na nasupil ang 2 Jade Fairy Spirits, ngunit gumugol siya ng 7 oras para sa isang White Jade Tiger lang. Ngunit ang Jade Air ng White Jade Tiger ay mas kaunti kaysa sa Jade Fairy Spirit. Ibig sabihin ay mas naaayon ang Jade Fairy Spirit sa kanyang Jadescan. Iyon ang dahilan kung bakit madali silang nalilinis. Ang White Jade Tiger at Jadescan ay hindi magkasundo, at iyon ang dahilan kung bakit ito naging mahirap. Kabanata 2069. Pareho silang mga espiritu na binabantayan ng Jade Air, at gayunpaman, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nila. Kailangan kong makakuha ng higit pang Jade Fairy Spirit Orbs upang mapaangat ang aking Jadescan. Marahil ang mga resulta ay magugulat sa akin, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Umalis pa rin si Hansen kasama si Lone Bambo upang maglakbay papunta sa Rainbow Cloud Peak. Sa daan, sinubukan ni Hansen na linisin ang Jade Tiger Spirit Orb. Napakahirap para sa kanya, at matapos gamitin ito, naramdaman niya na parang itinulak siya sa isang yungib na yelo. Maraming pagsisikap ang kinuha niya upang lubos na linisin ang orb. Matapos lunukin ang Jade Tiger Spirit Orb, ang mga resulta ay pareho sa mga magiging resulta kung nilinis niya ang isang Jade Fairy Spirit Orb, maliban na binigyan siya ng Tiger Orb ng mas maraming enerhiya. Ngunit ang mga Fairy Orbs ay nagpalakas sa godlight ng Jadescan ni Hansen. Ang Jade Tiger Spirit Orb ay hindi nagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Ang Rainbow Cloud Peak ay isang isla na gawa sa mga ulap. Ang mga ulap mismo ay matigas, at ang mga bundok at kagubatan ay pawang mga ulap din. Maraming nilalang doon na gawa rin sa mga ulap. Ang pagpunta roon ay parang pagpasok sa isang lupain ng marshmallow. Maraming cloud beast dito, tila. Alin ang tinutukoy mo? Nakakita si Hansen ng maraming nilalang na gawa sa mga ulap, at napansin niya kung paano ang lahat ay tila medyo masunurin. Brother Lone Bambo at Hansenador. Nandito ba kayong dalawa para manghuli ng Cloud Beast? Bago sumagot si Lone Bambo kay Hansen, isang estudyante mula sa Sky Palace ang tumakbo patungo sa kanila. Hindi sumagot si Lone Bambo, at nasabi ni Hansen na hindi niya kilala ang taong ito. Hindi pa ako nagtatagal dito, kaya hindi ko gaanong kilala ang mga tao. Sino ka? Tanong ni Hansen para kay Lone Bambo. Ang lalaki ay hindi Sky. May ulo siyang puting tigre, at ang baluting suot niya ay gawa sa balahibo. Mukhang isa siya sa mga Taygo, ngunit hindi iyon ang nakaharap na niya dati. Ngunit kung napunta siya sa tuktok na ito, dapat siyang isang Marquis teacher. Kahit na hindi siya isa sa mga Sky, dapat siyang isang taong kilala. Sumagot ang lalaki, ang pangalan ko ay White Reel. Nauunawaan ko na hindi mo ako kilala dahil nagtatrabaho ako sa Skypath Garden. Bihira akong umalis. Ikaw pala si Brother White. Nang marinig ni Hansen na ang lalaki ay nagtatrabaho sa Skypath Garden, nagulat siya. Ang Skypath Garden ay lubhang limitado. Kahit na ang karamihan sa mga estudyante ng Sky ay tinanggihan ang pagpasok. At ang lalaking ito ay isang tagalabas, higit sa lahat. Alam ni Hansen na ang Skypath Garden ay nag-aalok ng pinakamataas na antas ng pananaliksik sa teknolohiya. Maraming GenoArts ang binago roon, at doon nila binuo ang mga kayamanan. Ang trabaho ay karamihan ay ginagawa ng mga estudyante ng Skypath Garden. Si White Reel ay mukhang malakas at payat, ngunit nagtatrabaho siya sa isang larangan na nangangailangan ng lakas ng loob.
Naalala ni Hansen na hindi mo dapat husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng takip nito. Tiningnan ni Whiterill si Hansen. Brother Han, hinahangaan kita. Ang iyong pagbabago sa Under the Sky ay naging isang instant classic sa Skypath Garden. Inilagay ito sa isang textbook. Ang mga henyo na tulad mo ay nasasayang kung hindi sila dadalhin sa isang lugar tulad ng Skypath Garden. Masyado na iyon para sa akin. At swerte lang ako sa aking mga pagbabago. Sa tingin ko ay hindi ko na iyon magagawa ulit kung kailangan ko, sagot ni Hansen. At hindi lang siya nagpapakumbaba. Kung ang Under the Sky ay hindi isang kasanayan na magaling na siya, hindi niya nagawa ang kanyang ginawa ng perpekto. Hindi. Matalino ka. Hindi mo na kailangang magpakumbaba. Sa katunayan, mayroon akong isang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa iyo, ngunit wala pa tayong pagkakataong magkita bago ngayon. Ngayon, sa pagkikita na ito, binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong ito. Ganito ko pinapalakas ang loob ko dahil umaasa akong matutulungan mo ako. Pagkatapos noon, yumuko si Whiterill kay Hansen. Nakita ni Hansen kung gaano kaseryoso ang lalaki, at alam niyang ang pagtanggi ay magpapaparamdam sa kanya ng pagkakasala. Maaari mong tanungin sa akin ang anumang gusto mo, at maaari nating pag-usapan ito. Ngunit ako ay tunay na ordinaryo, at natatakot akong baka hindi kita matulungan, sabi ni Hansen. Natutuwa si Whiterill na marinig ang pagtanggap ni Hansen, at hindi niya pinansin ang sinabi sa kanya ni Hansen. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Hansen ang impormasyon sa isang GenoArt. Pagkatapos ay masayang ipinaliwanag niya ito ng mas detalyado. Ang GenoArt ay komplikado, at medyo matagal bago ipaliwanag ni Whiterill ito. Tiningnan ni Hansen si Lone Bambo. Umupo si Lone Bambo at sinabi, ang oras ay walang problema para sa akin. Kaya ibinalik ni Hansen ang kanyang atensyon kay Whiterill at nakinig. Mabilis niyang naunawaan ang problemang kinakaharap ng mananaliksik. Pinag-aaralan ni Whiterill ang isang GenoArt na tinatawag na Echo. Sa una ay mukhang walang silbi ito. Ngunit matapos malaman ni Hansen ang layunin sa likod ng pangalang Echo, nagulat siya sa nagagawa nito. Ang Echo ay hindi isang GenoArt na gumagamit ng mga kapangyarihan ng tunog para sa pag-navigate tulad ng isang paniki. Ito ay isang fighting GenoArt na gumagamit ng mga kapangyarihan ng tunog upang umatake. Ang mga kapangyarihan ng tunog ay patuloy na nag-i-stack up upang makapagbigay ng mga suntok na may lumalaking lakas, pinapataas ang tagal at kapangyarihan ng mga pag-atake. Ang ideya sa likod nito ay mukhang maayos, ngunit mahirap mag-stack ng mga kapangyarihan ng tunog. Pagkatapos ng lahat, kapag inaatake mo ang isang kaaway, hindi ka palaging nasa isang saradong lugar tulad ng isang bodega. Ang mga GenoArts na tulad nito ay nangangailangan ng isang espesyal na kapaligiran, na nagpapahirap sa paggamit nito sa mga sitwasyon sa totoong mundo. Karamihan ay matagumpay si Whiterill dito. Sa isang partikular na angkop na kapaligiran, maaari niyang dagdagan ang output ng kapangyarihan at ang tagal ng kapangyarihan ng tunog. Ngunit hindi niya madadala ang isang bodega sa kanyang bulsa para makipaglaban. Kung kailangan niyang ikulong ang isang kalaban sa isang partikular na battleground bago ang labanan, ang GenoArt ay hindi magiging maaasahan. Matagal nang sinaliksik ni Whiterill ito, at hindi niya mahanap ang paraan upang maging epektibo ang Echo sa lahat ng oras. Nag-isip si Hansen ng ilang sandali, at nalito rin siya. Ang Echo ay may isang matibay na kapintasan, at ito ay isang bagay na mahirap baguhin. Ang mga isda ay makakapaglangoy lang sa tubig, at ang mga ibon ay makakalipad lang sa hangin. Ang Echo ay nangangailangan ng isang espesyal na kapaligiran upang maging epektibo, at ang pagbabago ng mga bagay ng labis ay magreresulta sa Echo na hindi na Echo. Brother White, sa tingin ko ay hindi kita matutulungan. Kung gusto mong gamitin ang Echo sa totoong labanan, kailangan itong gamitin sa isang selyadong kapaligiran. Maliban na lang kung mayroon kang isang malaking kampana upang ikulong ang iyong kalaban, sa tingin ko ay walang ibang paraan upang magamit ito, nahihiyang inamin ni Hansen sa kanya. Nang marinig ito ni Whiterill, lumiwanag ang kanyang mga mata. Teka, ang sinabi mo ay may katuturan. Kailangan ko lang ng isang malaking kampana upang ikulong ang kaaway. Sa paggawa nito, ang problema sa kapaligiran ay hindi na magiging alalahanin. Gamit ang isang kampana upang ikulong ang Echo, ang mga kapangyarihan ng tunog ay babalik sa loob nito. Patuloy itong aatake. Patuloy na nagsasalita si Whiterill, na nagpapalito kay Hansen. Kahit na natutunan ni Hansen kung paano baguhin ang mga GenoArts, ang kanyang mga paraan ay ibang-iba sa kay Whiterill. Lahat ba ng pamilya White ay nagbabago ng mga GenoArts? Naisip ni Hansen.
Naisip din niya ang kanyang dating guro na si Bai Yishan. Nakaramdam siya ng sama ng loob. Masayang umalis si White Reel. Hindi naisip ni Hansen na ang paggamit ng kampana ay isang magandang ideya. Sino ba ang magiging tanga na hahayaang maipit sa loob ng isang kampana pagkatapos ng lahat? Ang isang taong ganoon katanga ay hindi na kailangang patayin gamit ang echo. Kabanata 2070. Matapos umalis si White Reel, nagpatuloy sina Hansen at Lone Bambo sa paglalakad paitaas ng Rainbow Cloud Peak. Ito ang pinakamataas na punto ng Rainbow Cloud Peak. Bihira ang Cloud Beast na ito. Umupo si Lone Bambo sa ibabaw ng Rainbow Cloud Peak. Umupo si Hansen sa tabi ni Lone Bambo sa malambot na ulap. Tiningnan niya ang mga ulap sa ibaba niya. Isang puting Cloud Beast na mukhang unicorn ang tumatakbo sa mga ulap sa ibaba nila. Mayroong isang phoenix-like rainbow cloud beast na lumilipad sa ere. Hindi masasabi ni Hansen kung aling cloud beast ang gusto ni Hansenador na makuha. Kapag nakita mo na ito, malalaman mo na, sabi ni Lone Bambo. Hindi mo ba kaya puntahan ang lungga nito? Tanong ni Hansen. Ang cloud beast na ito ay walang tahanan dahil palagi itong naglalakbay. At masyadong mabilis ito para habulin. Kahit na isang duke ay hindi makakahabol dito. Iyon ang dahilan kung bakit tayo dapat maghintay. Kumampi si Lone Bambo ng comfortable at inilagay ang kanyang Jade Sword sa kanyang condom gun. Ang Jade Sword na iyon ay mahalaga sa iyo. Nakuriya si Hansen kung bakit ginagamit pa rin ni Lone Bambo ang isang Jade Sword na ginawa lamang para sa pagsasanay. Maaari sana siyang gumamit ng anumang sibat na gusto niya kahit isang king class. Hindi sumagot si Lone Bambo at tiningnan niya ang dagat ng mga ulap sa harap nila. Hinayaan ni Hansen na mawala ang paksa. Ngunit nang isipin niyang tapos na ang usapan, nagsalita si Lone Bambo. Naniniwala ka bang mayroong isang tunay na Diyos na namamahala sa mundong ito? Depende sa kung paano mo tinutukoy kung ano ang isang tunay na Diyos. May mga taong itinuturing na Diyos ang mga Diyos na elite, sabi ni Hansen. Hindi ganoon. Ang tinutukoy ko ay isang Diyos na maaaring magbigay ng mga hiling sa mga tao, sabi ni Lone Bambo. Nagulat si Hansen. Ang mga Diyos na tulad noon, mula sa nalaman ni Hansen, ay puro masamang balita lang. Mula sa Diyos na nakilala ng 7th team hanggang sa Diyos ng Sky sa Planet Eclipse, sila ay mga tunay na gago. Naghiling ba si Lone Bambo sa isang Diyos? Tiningnan ni Hansen si Lone Bambo ng ilang sandali bago magsalita. Sabi niya, marahil, ngunit ayaw ko ng ganoong uri ng Diyos. Bakit? Tanong ni Lone Bambo na may pag-iiba ng kanyang mga mata. Mayroon akong mga kaibigan na naghiling sa isang Diyos na tulad ng mga tinutukoy mo. Ang bawat isa sa kanilang mga kwento ay natapos ng masama. Simple lang na sinagot ni Hansen ang tanong, ngunit hindi na niya binanggit ang mga detalye. Tiningnan ni Lone Bambo si Hansen ng ilang sandali, at pagkatapos ay bumalik siya sa mga ulap. Mahinang sinabi niya, ang aking kapatid na babae ay naghiling sa isang Diyos na tulad noon. Nang marinig ito ni Hansen, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Sa pagkagulat, sinabi niya, ano? Naghiling ang iyong kapatid na babae sa isang Diyos. Sino ang Diyos na iyon? At ano ang nangyari? Tiningnan ni Lone Bambo ang mga ulap at kalmadong sumagot, may masamang nangyari sa akin noong bata pa ako. Ipinagkanulo ako ng mga kaibigan, at iniwan ako ng aking kasintahan. Naging isang walang silbing tao ako. Nanalangin ang aking kapatid na babae na kaya kong bumangon at maging maayos ulit. Hindi ko alam kung anong Diyos ang kanyang sinamba, ngunit nakita ko siyang kinuha ang aking kapatid na babae. At pagkatapos, pinarusahan ako ng mga bangungot. Nakita mo siya. Ano ang hitsura niya? Agad na tanong ni Hansen. Hindi ko makita ang mukha ng lalaki. Hawak niya ang aking kapatid na babae sa kanyang braso at hinaila siya papasok sa dilim. Sinubukan kong sumunod, ngunit nabigo ako. Hinaila ang aking kapatid na babae papasok sa kadiliman. Natakot siya, at paulit-ulit na sumisigaw ng isang bagay, ngunit hindi ko marinig ang sinasabi niya. Nakita ko na sinasabihan niya akong iligtas siya, ngunit walang silbi ako at wala akong magagawa. Ang nagawa ko lang ay panoorin ang nangyari. Tumigil si Lone Bambo. Nang magsalita ulit siya, ang kanyang tinig ay kasing bagal at kalmado pa rin. Ngumiti sa akin ang lalaki, ngunit hindi ko makita ang kanyang mukha. Ang ngiting iyon ay nakaukit na sa aking isipan, at hindi ito nagbago o kumupas sa paglipas ng panahon. Patuloy ko itong nakikita sa aking mga bangungot, at iyon lang ang aking matatag na alaala sa kanya. Kung makita ko man siya, makikilala ko siya sa pamamagitan ng ngiting iniwan niya sa akin. Hindi ko ito malilimutan. Sumakit ang dibdib ni Hansen nang matapos ni Lone Bambo ang kwento.
Naunawaan na niya kung bakit kaya ng lalaki na tiisin ang mga bangungot. Marahil ang kanyang puso ay nasira na, kaya hindi na siya lalala pa. Nagpatuloy si Lone Bambo. Tunay man siyang Diyos o hindi, kailangan kong hanapin ang aking kapatid na babae. Papatayin ko ang Diyos na ito, kahit na ikamatay ko ang sarili kong buhay. Kung maaari, gusto kong patayin ang Diyos na iyon kasama mo. Gusto ko talagang pumatay ng maraming Diyos, sagot ni Hansen. Mayroon siyang natagpo ang karaniwang interes kay Lone Bambo. Gusto ni Hansen na maghanap ng isang Diyos, ngunit hindi niya alam kung ito ay ang parehong Diyos na hinahanap ni Lone Bambo. Hindi sumagot si Lone Bambo. Tumingin lang siya sa dagat ng mga ulap, tila hindi naapektuhan. Ngunit bigla, nagsimulang lumiwanag sa gilid ng mga ulap. Maliwanag at pula ito, tumataas sa kalangitan. Isang pulang ulap ang papalapit sa kanila. Napakabilis nito na parang jet. Nag-iwan ito ng isang bakas ng pulang usok. Ngayon naintindihan ni Hansen kung bakit sinabi ni Lone Bambo na malalaman niya ang nilalang kapag nakita na niya ito. Ang cloud beast na iyon ay isang kakaibang lilam ng matingkad na pula. Mukhang isang ordinaryong ulap ito, ngunit ang kulay nito ay hindi malilimutan. Sa isang segundo, ang cloud beast ay nasa tabi na ng tuktok. Nang makita ito ng ibang mga cloud beast, umatras sila. Nagsimulang umikot ang nilalang sa tuktok na nag-iiwan ng mga agos ng pulang ulap sa likuran nito. Nakita nito sina Lone Bambo at Hansen sa landas nito, ngunit hindi ito nagsikap na umiwas sa kanila. Gusto nitong maglaro. Sino mang makakuha nito, kanya na ito. Hinawakan ni Lone Bambo ang kanyang jade sword at tumayo. Nag-teleport siya patungo sa nilalang at iniwagayway ang kanyang talam sa pulang ulap na papalapit sa tuktok. Kahit gaano karaming beses na makita ni Hansen ito, ang paghampas ni Lone Bambo ay nakakaakit ng pansin. Kasing simple nito, ito ay napakaganda. Napakabilis din nito. Kahit na may bilis si Hansen, walang garantiya na maiiwasan niya ang isang paghampas na tulad noon. Ngunit ang pulang ulap na iyon ay nagpalabas ng pulang liwanag na parang isang rocket. Ang pulang usok ay pinalabas sa likuran ng cloud beast na parang propellant, at bigla, nawala ang nilalang sa paningin ni Hansen. At napalampas ang pag-atake ni Lone Bambo. Napakabilis. Nagulat si Hansen. Ang pulang ulap ay hindi makapag-teleport, ngunit sapat na ang bilis nito para parang kaya nitong mag-teleport.